Magandang hapon no, mga friend. Alas 4 ng hapon dito mga boss, no? Pag-usapan ulit natin to si Libiste. Ha? Parang panigurado na si Libiste na mananalo siya sa pagkakaso niya kay Atty. Claire at siya ay makakatanggap ng 110 million, di ba? Ito, pakinggan natin to. Ha? Sabi rito yan eh. Perang ibabayad ni Yusek Claire, ibibigay ni Kong Libiste sa mga nasalanta ng flood control. Ay nga ito. Mukhang may something din talaga ito eh. Oh. No? Yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Okay. Kaya umaasa ko, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Yung 110 million pesos na babayaran... Mabigat ito mga friend. Oo, mabigat ito. Sa bagay, wala tayong sasabi dahil siguro sabi ng abogado niya na si Tubaksyo na walang katalo-talo. Pakinggan na natin yung kanyang abogado, ha? Ito yung kanyang abogado na napakahusay. Hindi po nais ipakulong si Ayon kay Gadon, napakahusay ng bunganga para makakuha raw ng kliyente. Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion at pangalawa, to vindicate yung good name. Para sa opinion mo, hindi pa naman nagsasalita yung magaling talaga ito si And reputation of my client na sinira po niya with malice. Kasi, na po, natanong niyo ako, hindi ba may freedom of expression? Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at magbabraso ng Malacanang. Nilabas yung ombudsman. Utang na loob mo raw sa Malacanang ang pamimilipit at pamabraso ng Malacanang para ikaw ay maging ombudsman. Wala ka bang pwedeng gawin dito, ombudsman? maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate... Bakit hindi nyo kasuhan yung ombudsman? Hindi naman ang galing kay Anti-Claire yan eh. Ikaw naman, oo. Galing talaga to, abogado na to. Pero gaya sabi ko, napakamalas ni Atty. Claire. Pag ito natalo, no? Pero marami nang nagsasabi na walang kapupuntahan itong to. Pero siguro may acceptance fee si Topacio rito. Bilyonaryo yata si Libiste, ba? Tuloy mo, Topacio. Government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is a malicious attack. Magandang umaga. Parang sureball na si Libiste, di ba mga friend? Oo. Ipamimigay daw niya yung ibabayad na 110 million sa mga biktima na... Puta. Napakabait mo pala. Ha? Teka, marami kang dapat harapin ng mga, mga akusasyon sa'yo. Libiste, meron pa kang hinisingil ka ng 24 billion na dapat mong bayaran dahil sa pagkukulang mo bilang marami. Huwag mong ako, hindi ako abogado pero talagang napakamalas naman. Sa klase ito, ano mo? Libel,
At naawa pa sila kay Auntie Claire. Bakit? Hindi raw nila pakukulong. Kailangan lang daw pagbayarin ng 110 million na ipamumudmod sa mga biktima ng flood control. Puta. Pakinggan natin si Atty. Claire, ha, mga friend. Nagka-interest ako rito eh. Tapusin ang Kaya ano ho to? Kausap niya si Atty. Mark Ramos yata rito. Oo. Ayan na po. Ay, nakamute ka, attorney. Yes, sir. Ano naman nagpa-parlor pa ako. Meron ho ito ano, 48,103 views. 15 hours ago ito eh. Oo. Maganda ho itong pagkausapan nila, totoo. Ano kaya ang purpose ni God kay Atty. Claire? Yun ang tanong ko ha. Yun ang tanong ko sa taong ito. Pakinggan ho natin at susuriin ho natin yung kanyang mga sinasabi. No? Kinakabahan ako. Ewan ko kung bakit, ha? Hindi ko alam kung bakit. Oo nga. Tapang-tapang mo sa live ano mo live stream mo, tapos Yun nga. At tinatanong ko kay Addictus Rex, bakit ganon? Eh kapag kayong guest ko yung iba, hindi naman. Okay lang, normal. Pero ikaw, kamusta ka? okay lang. Ganda ng ngiti ko, di ba? Oo, Sabado. Parang hindi napabalitang kakasuhan ni Lebiste o kinasuhan ni Lebiste. Alam mo, tingin ko ano yun, magandang opportunity. Kasi baka mas lalong ma-open pa yung mga issues patungkol sa solar firms niya. Kasi syempre, isasama yun sa answer, di ba? Opo. Akala ko is parang magandang opportunity para pagtakbo ng senador. Ay, hindi. Hindi. Ginamit ko na kasi yung salita. Ayan na. Medyo umaalingaw na ho na pagtakbo raw ng senador ni Auntie Claire. Tingnan natin yung mga rason niya, mga friend. Kung bakit ayaw niya, gano'n. Auntie Claire. Di ba sabi ko, di gamitin na to the fullest yung pangalang Auntie Claire. Di gamitin na lang sa pagkampanya. Di ba? May kanta na lang kami niyan eh. Pero ramdam mo na madami tayong kapwa Pilipino na gusto ka talagang patakbuhin bilang senador. Hindi, wala. Yeah. Ako ramdam Wala, sagot ko. ko lang yon. Pero Pero- na kami. Promise. Tumingin ka sa mga comment section. Talaga? Meron. Hindi ko siya iniisip. Naku, baka kaya tuloy ako tinatakot at kaya dinidemanda dahil nag-joke tayo dyan. Hindi, Isip ko tuloy ngayon. 12 naman yung di ba? 12 naman ang kukunin na senador kung sakali. Ang dami, di ba? Kung makalaban mo man siya, kung yung sinasabing plano or whatever na takbo niya. Alam mo, Atty. Claire, Auntie Claire, di mo nga alam, ayaw mo kamo, di ba? Bakit? Gusto mo ba yung nakalagyan mo? Na ikaw ang magiging parang spokesperson dyan sa Malacanang? Pakinggan natin. Mahiwaga ho itong babae na to sa totoo lang. Nahihiwagaan ako. May purpose ang Panginoon dito. Pagka-senador, 12 naman, di ba? Pero Wala siya sa isip ko. Oo, wala siya sa isip ko. Naisip ko lang siya to use the name Auntie Claire. Bakit, Atty. Claire? Nasa isip mo ba na magiging mapupunta ka dyan sa Malacanang? Wala din, di ba? God moves in a very mysterious way, Auntie Claire. Hindi ka pwedeng tumanggi pag tinawag ka niya. Ako, yan ang paniniwala ko. Di ba, Pastor John Lagon? Pag tinawag ka niyan, hindi ka pwedeng humindi. Si Moises nga Di ba? Sa Ten Commandments, prinsipe na siya Next, magiging pero na siya. Pero, hindi pala ganun ang kapalaran niya sa mundo dahil tatawagin siya ng poong may kapal para palayain ang mga slave. At nangyari, di ba? Maraming ganyan Kaya kung minsan mga friend, mahiwaga talaga Yung Noah's Ark na sinasabi. Di ba? Marami sa Biblia Hindi ako nag-ano pero
Napapanood ko maraming mga ganyan Sodom and Gomorrah, mga ganon iba gumalaw ang kamay ng Panginoon. Hindi ka pwedeng humindi pag talagang tinawag ka at binigyan ka niya ng purpose dito sa lupa. Sana share nyo to, baka makarating kay Atty. Claire tanggi ng tanggi. Hindi ka pwedeng tumanggi kay Lord. Tuloy nyo. Pero sa isip mo, sa isip mo wala, pero sa mga kapwa natin Pilipino meron po. Kung sakali, Ganun ba? Attorney, Yusek, patulan mo lang, ha? Patulan mo lang. Kung sakali, dumating sa punto na gano'n, anong plataforma mo kung sakali? Ano lang, instant tanong lang. Alam natin, hindi mo naman Tumatawa siya Pero, Atty. Claire, huwag kang tawa ng tawa dyan. Wala pang kandidato ang administrasyon sa pagkapangulo. Ha? Baka ikaw ang mapili na ilaban dito kay Sayad ng one-on-one sa pagiging Pangulo. Ha? Saan ka naman lalagay kung may utak ka na tao? Kung one-on-one si Atty. Claire Castro, saka ito si Sayad. Saan ka pupunta? Ha? Di mo alam, Auntie Claire, kung ano ang kapalaran mo sa mundo. Sabi mo nga, di mo alam yung mga inaabot mo Tuloy natin, ha? daan Ma'am, Alam natin, hindi mo naman pinagdandaan Okay, naku, Diyos ko, Bakit? Si Moises ba, alam niya na siya ang magiging deliverance from mga slave? Out of bondage? Di ba? Nilid niya yung mga slave, napalaya, di ba? Dahil sa gumalaw ang kamay ng Panginoon, Auntie Claire, huwag kang hindi mo alam ang kapalaran, mo dito sa mundo. Malay mo, sa hirap, ikaw pala, tignan mo nga, tsaka sila ang matibay na bumabangga sa mga kampo ng demonyo. Di ba? Hindi naman natin sasabing kampo sila ng demonyo. Sila nga ang nagsasabi na sila talaga pupunta sa impyerno, yung mga Duterte, di ba? Tuloy mo, Atty. Claire. At kung maglalaban si Atty. Claire, walang gusto lumabas sa administrasyon, sa oposisyon oposisyon. Sa administrasyon slate walang maano, di ba? Hanggang ngayon naintay pa nila kung sino ang lalaban daw dito kay Sayad. Para nga bang makakatakbo talaga si Sayad. At mabaliwala lahat yung mga kasong patong-patong na isinasampa sa kanya. Paulit-ulit. Pag si Sayad din nakatakbo. Tapos, pero kung si Atty. Claire ang makakalaban, maganda. Malay natin. Hindi natin alam ang Panginoon. Huwag kayong, hindi ka pwedeng humindi dyan. Pag tinuro ka niya na kailangan kita, tuloy. Sabi nga nila, di ba, Auntie Claire? The anti-corruption. Ayan na, Auntie Claire is for anti-corruption, di ba? Auntie Claire is anti-illegal drugs. Lahat na ng anti-EPAL. Di ba? Lagot ka. Kaya kami Auntie Claire. Lagot ka. Lalong mapupush yung mga kapwa natin. Pero alam mo, Auntie Claire, talagang marami nang gustong tumira sa'yo. Kaya nga noon pa wala pa siya sa Malacanang dating, sabi ko, iba bumanat si Claire Castro. Malupit. Parang Percy Lapid, mahigit pa pero ngayon, napunta pa siya ng Malacanang, lalong tuloy. Pero iba pag proteksyonan ka ng Panginoon di ba? Pilipino. Naku, maganda pala yung tataporma at gagawin ni Auntie Claire. Di ba? Pero Naglulukoy nga kami. Mark, meron na kaming kanta sa sa vlog ko. Meron kanta kita. So yan. Ayan. Nandito na si Auntie Claire. Nandito na si Auntie Claire. hindi ko alam kung bakit para sa mga DDS yun. Yung Auntie Claire? Kaya nga gagawin nating positibo yung pangalan, di ba? Auntie Claire for anti-corruption, anti-EPAL, anti-illegal drugs. Lahat ng anti. Diyan si Auntie Claire. Di ba? Lagot ka. Lalo kang ipupush ng mga kapwa natin Pilipino. Lalo na, ganyan di ba? Anti-corruption. Ako naniniwala po kasi talaga ako, numero 1 na problema ng ating bayan is corruption talaga. Dahil nauubos yung natin kaban ng bayan natin dyan. Biruin mo, bulto-bulto talagang bilyon-bilyon pera yung nawawala. Imbis na
mapupush siya na para makatulong na umunlad yung ating bayan, hindi, nabubulsa lang. Nagiging negative pa. Yes. Yes. Alam mo, minsan din na-analyze ko yan. Ako, simpleng tao lang naman ako, Mark, di ba? Even before. Ito na naman. Oh. Simpleng tao lang talaga naman, hindi ba? Oh, ito mahaba-haba ho ito mga friend. May natin yung sinasabi ni Attorney Auntie Claire, ha? Sabi ko, hindi ko alam kung kakaiba ba ako o iba lang talaga yung iniisip ko. Kasi sabi ko, Siya sa sariling bibig na niya nagsabi. Hindi niya na raw alam kung ano ako. Kakaiba ba ako? Sinasabi na yun. Attorney Claire Castro, makiramdam ka. Makiramdam kang mabuti. pinag-uusapan yung sobrang yaman. Sabi ko, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magpaka-sobrang yaman. Alam mo yung kampante ka lang sa buhay, komportable ka lang sa buhay, enough na sa akin. Okay? So, wala sa akin yung... Siguro ang isa dapat mawala. Kung ganyan ba kayo lahat mga politiko, di sana hindi naghihirap ang bayan kung kagaya kayo ng mentalidad ni Auntie Claire. Kayo, putang na kayo. Sandamakmak na yung nakahiga na kayo sa pera, hindi pa kayo nasisiyahan, nakaw pa kayo ng nakaw. Di ba? Kaya, huwag kang Auntie Claire, na senador ang anay mo. Hindi. Para sa akin, kung tatakbo si Sara, ito ang magandang makalaban. Either si Auntie Claire o si... si Sunny Trillanes. Oo. Maraming pwede. Ano bang kinatatakot nila kay Sara Duterte? Ano ba ginawa nun? Para ang malakas na kay Sara Duterte, yung survey. Wala na eh. At saka yung kaso nga, hawak na nila, nasa ombudsman na, nasa Sandigan Bayan na, nasa ano na. Grabe yung mga pinagbumo. Ay, naku. Tuloy. Sa isang tao, yung inggit. Diba? Ikaw, sabi niya, ay, ang gwapo ni Mark Ramos. Ang ganda-ganda ng... ang ganda-ganda ng kanyang t-shirt, di ba? So, yung iba, since kung walang ganyan, parang ang gagawin ng inggit, gusto nila maungusan ka pa. Tapos even to the point na magnanakaw sila ng pera, mangungupit sila just to afford the t-shirt that you have para mapakita lang nila na mas angat sila. Tingin ko doon medyo sasablay talaga yung isang tao eh. Inggit. Yan. Tapos yung tipong gusto nilang ipagmalaki. Sa ngayon, may mga buwabatikos kay Auntie Claire. Yun lang naman mga kapanalig ni Digong eh, di ba? Di ba? Wala namang iba eh. Kaya lang, pero mabigat, marami talagang nakaamba dito. Chavit Singson, lalo yung Pulong Duterte, gigil na gigil, Sara Duterte, puta, masyado nang may... Pero, pag pinituksyonan ka ng Panginoon, no one can touch you, di ba? Tuloy. Show off, yun. Nag-show off. Wala sa akin kasi wala yun eh. Opo. Hindi, okay, di ba? Hindi ako mahilig sa branded na gamit. Hindi ako mahilig sa alahas. Wala akong nightlife, di ako umiinom, hindi ako nagsisigarilyo, walang bisyo. Siguro pag simple yung buhay mo, mas simple lang din yung aspirations mo. So siguro dapat doon lang manatili. Especially ang public officers para hindi sila natetempt na magnakaw. Pero meron talagang iba, ang unang agenda, pag takbo pa, hindi pa tumatakbo, iniisip pa lang nila, ang unang agenda is gawing negosyo ang pagiging public servant. Madaming ganun eh. Madaming ganun. Halos lahat eh. Hindi ko nila lahat, pero halos lahat. Di ba? Puta kagaya yung mga bilyar na yan. Ba't tatakbo yan para magsilbi? Sinong ulo lang? Kaso pa naman, binibili nga yung boto niyo eh. Tingnan mo, palpak. Mga crime water, kung ano-anong ka. Lahat ng baho na eh, labas na eh. Pero pagdating ng binoboto pa rin. Kaya sila mga kampo ni Digong. Si Bato. Crimes Against Humanity, number 3 pa yata. Tapos ito si Bongo, number 1. Ano kan pati? No one, hindi mo masabi. Kaya dapat, malay mo baka presidente ang takbuhin ni Auntie Claire. Hindi natin alam pag si Bossing ang gumalaw, hindi ka makakatanggi. Baka siya ang manukin ng administrasyon. Di ba? Wala pa silang mamanok sa ngayon eh. Inappoint na nga siya eh, di ba? Di ba?
Napakahalaga ho ni Auntie Claire sa administrasyon ni Bongbong. Maski na ano pa sabihin ninyo. Siya lahat ang bumabangga eh. Tuloy. Actually, nung unang pasok ko dyan, sabi ko, Yan na. even before, ayoko naman sa politika eh. Oh. Sabi ko nga, ilang beses pa ako nag-isip. Even before, ayoko sa politika. Pero nandiyan ka. Makiramdam ka, Auntie Claire. May purpose sa'yo si God. Maniwala ka at hindi. Tuloy. Bago ako pumasok dito eh. Hindi naman agad na binigay sa akin, nag-oo agad ako. Talagang nag-isip talaga ako. Oo. And kahit na nasa posisyon ako, hindi ko kasi inabuso kung ano yung meron ako. Na to the point na, si A, pasok ko dito. O si B, pasok ko dito sa opisina ko. Hindi eh. Mas gusto ko na kung ano lang yung kailangan kong tao Opo. sa opisina ko at kaya na namin na mag-multitasking nang hindi kami magrereklamo sa multitasking namin. Okay na ako kasi kapag ganon, mas nakakatipid yung gobyerno sa amin kasi ito lang yung kinuha kong tao. Ayoko na ako yung maging dahilan na magkakaroon pa ng doble-dobleng bayad sa tao tapos hindi ko pala naman kailangan. Bigla ko tuloy naalala yung isang senador. Puro kapamilya niya, yung nandun Ay. sa opisina. Si Bato yung sinasabi ni Mark Oo, Ramos. yun yung mga tipong iniiwasan ko. Kasi pag hindi kailangan ng gobyerno at hindi ko kailangan, hindi ko ipipilit. Kasi hindi siya makakasave. Yung government, hindi siya makakapag-save pag ang mga official mga abuso sa kanilang pwesto. Naging dun mo parang nakita talaga, business. Oo, di ba, business? Ay, business. Politics is my Lahat. business ang dating no? Opo, lahat nandun nakita ko. Pero anyway, attorney, Yusek, presidente, yan, nakakasama mo na eh. For sure, one-on-one talk, no? Kapag kayo mga ganyan. Kamusta? Yung pagharap sa presidente, nung first time mo? Yung unang punta ko, pag akyat ko pa lang doon sa palasyo at mag-o-taking kami, alam mo yung feeling na goosebumps. Kasi, wala siya sa panaginip ko eh. I mean, Wala siya sa panaginip ko. Hindi niya nga alam kung saan siya dinadala ng Panginoon eh. Maka-Diyos po siya eh. Hindi niya alam kung saan siya dinadala eh. wala siya sa inisip ko na darating yung time na mapupunta ako sa Malacanang at makakasama ko yung Pangulo. And hindi ko siya inisip. Never ko siya, kahit sa guni-guni. Kahit sa guni-guni. Sa bibig niya nandiyan sa... di ba? Inaano to eh. May purpose si Lord sa kanya eh. Totoo. Tuloy natin. At, remember, tinanong siya diretsahan nung isang di ko maano, si Idol Christian Esguerra yata. Binoto mo ba si BBM? Hindi. Walang kagatol-gatol, hindi ko siya binoto. Mga ka-warriors, pakiramdaman nyo, i-share nyo to. Hindi for the views. Baka sakaling makarating sa kanya to, o baka pag-isip siya, huwag kang tanggi ng tanggi. Hindi ka pwedeng tumanggi pag tinawag ka ni Lord. Hindi ko siya naisip talaga. So at the time na ako, at finally, nag-okay na at everything is ongoing na, nung oath-taking first time, kasi pangalawang kita ko na kay Pangulo nun eh. Kasi nung una yun, nagkita kami para makuha ako na Palace Press officer. Yung pangalawa, yung oath-taking. So, alam mo pa rin yung tipong, wow, talaga ba? Alam mo, ito, totoo ba to? Ganun yung feeling. Totoo, iba. Tapos, the first time kong makita sa Pangulo, parang ang hirap ng humindi. Opo. Especially nung sinabi niya, can you help the country? Wow. Alam mo yun, parang, okay po. Alam mo, parang sino ako? Ordinaryong tao, tapos yung Pangulo doing everything for the country, tapos kahit konting tulong ay makakatulong ako sa bayan, hindi ba ako? So yun yung feeling. Hindi rin natin alam. Baka nga ito si PBBM, ginagamit na rin ni Lord para maayos. Pero ang problema, yung mga nasa baba niya, mabagal. Di ba? Kasi siya nagpa-imbestiga nitong nakawan na to eh. At paulit-ulit, maaring itong nangyayaring ito, wala siya talagang alam.
Hindi ko inaano si BBM. Hindi naman kasi siya ungas para paimbestigahan itong nakawang katakot-takot na to. Kung meron siyang alam, yung mga sinasabi nila na pumirma si Bongbong Marcos, kaya natuloy ang mga deal na to. Doon yung sinasabi na nagoyo siya ng mga nakapaikot sa kanya. Nung natauhan siya, puta, ano to? O, diba? Parang si Erap din noon. O, pumirma si Erap, alam mo yung pinirma ni Erap, napalaya niya si Manero, yung pumugot sa ulo ng pare, tapos kinain pa yung utak. O, napirmahan niya yung absolute pardon. Nung binati ko si Erap, galit ni Erap, sabi ni Erap, pahuliin ulit yan. Sabi ni Erap, ang rason ni Erap, bakit? Sa dami ng dadaanan ng mga papers na yan for signature sa lamesa ko, na matatalinong tao, alam ko ayos na yan, pipirmahan ko lang dahil na-review na ng aking mga alipores na mga matatalino. Biglang ginago pala siya ng isang matalino, yung for signature, pinahuli ulit ni Erap. Ganun yun Tuloy natin kay Ate Claire. Mararamdaman mo yung sinseridad na talagang gusto niyang mabalik sa taas yung Pilipinas po no? At Ano isa sa nakita ko pa. unang word niya sa iyo? O unang sentence niya sa iyo? O unang sentence niya sa iyo? Ay, naku, teka lang. Paano ba yon? Nag-hello pa. Hindi ko matandaan. Basta nag-hello ako. Basta natatandaan ko lang sa kanya, can you help the country? Parang nasa nasa alapaap ka, no? Really? Oo. Hindi niya kilala Hindi niya kilala si Bongbong Marcos. In the sense na binabatikos niya pa nga yan nung wala pa siya sa palasyo. Dahil yung mga na parang natatangay siya sa mga, hindi naman ako natatangay, yung mga batikos sa kanya ng mga mainstream media na, pero nung napasok na raw siya sa loob ng Malacanang, nakita niya na kung gaano raw itong Bongbong. Yun ang sinasabi niya dito tuloy. Tapos, Friday, so Lunes ako nag-start, Feb 24, taking ko na yun, di ba? Friday yata yun, naka-prepare na kami sa briefing. Bigla akong pinatawag. My gosh, sabi ko, bakit? Naku, pa may mali ako nagawa, di ba? Yung pala, may meeting kami. So ito hindi alam ng ibang tao to. Pero ito meeting lang hindi, wala tong camera, kumbaga walang reporter, pero makikita mo yung puso ng Pangulo. Kasi nung nagmi-meeting kami on that day, sabi nung, kumbaga parang private meeting na, sir, ganito yung magiging program natin. Marami po matutulungan at marami po magpapasalamat sa inyo. Alam mo, sabi niya, ginagulat ko sabi niya, alam mo, hindi kailangan magpasalamat ng taong bayan sa akin. Opo. Hindi kailangan magpasalamat siya sa atin, ang tao. Kasi obligasyon natin na ayusin ng bansa. Obligasyon natin tulungan sila. Yun yung sabi niya. Tapos sabi niya, pag hindi tayo nakatulong, yun ang mali. So parang, tayo ang may utang sa bayan. So di sila kailangan magpasalamat sa atin. So the first time ko... Totoo naman yun, Auntie Claire. Talagang hindi naman dapat magpasalamat Dahil unang-una nga, lahat itong mga politiko na to, pag tumatakbo, lahat ng arte nandito. Di ba? Magiging sisilbihan namin kayo, boto nyo kami. Pag may nakitang matanda, mano rito, mano ron. Nakitang bata, halik dito kung ano-anong arte. Pag nanalo na mga putanginang yan, alipin na tingin sa mga mamayang Pilipino na bumoto sa kanila Pagaya nung ginagawa niya itong mga Duterte na ito, mantakin mo yun. Pag Pasko, 200 at saka ilang kilong bigas at grocery, tsaka gift certificate. Putang ina, pipilahan, doon na natutulog yung mga pobreng taga Davao. Tingin nila doon sa mga talaga, ay nako, ewan, tuloy, Auntie Claire. Nadinig yun, walang camera, kami lang, wow. As in, wow. Na hindi mo inisip, kasi, Mark, ako kasi, isang kritiko ako Noong nasa radio pa ako. Kritiko ako sa lahat ng pwede ko ma-criticize. Opo. Okay? At that time, na si Pangulo, wala pa ako sa loob, ngayon ko naiisip na,
ang dami palang judgmental. Kasi ako din naging judgmental ako sa mga ibang polisiya noon ng Pangulo. Na hindi ko alam na, uy, meron palang ganon. Kasi nakikita mo lang yung facade, yung nasa labas. Nasa harap po. Opo. Oo, yung nasa labas, yung nasa harapan mo, yung nasa loob, hindi mo nakikita. 'Di ba? Halimbawa lang, syempre. Pag sinabi mo, PhilHealth. PhilHealth. Kung ano yung nadidinig mo sa mga iba, yun din ang maiisip mo eh. Oh, Yeah. style PBS. Yes, oo. Yun yung maiisip ko na mali. Opo. Tapos, siyempre, content ko siya. In general, di ba? Papakinggan ko yung ekonomista, pakikinggan ko yung batas, pakikinggan ko yung news. Pero, ang mali sa akin, at that time, hindi ko naman alam yung pinakaloob niyan eh. Correct. Opo. Okay? Opo. Hindi ko alam yung pinakaloob niyan. Okay, yung PhilHealth kasi at that time, sabi ko, bakit nga ba tinransfer? Now, although may decision ng Supreme Court na unconstitutional siya, pero na-explain kasi sa akin to at nag-podcast kami dito, na may mga iba-ibang termino na dapat maintindihan ng bawat tao at dapat maintindihan ng din Supreme Court. May ibang termino. Kaya lang, Atty. Claire, napakarami kasi ng termino. No, na talagang hindi na kayang intindihin naming mga ordinaryong tao. No, yun lang yun. Oh. Kung ikaw naintindihan mo dahil nandiyan ka sa loob ka mo, pero kami, hindi namin makukuha eh. Tuloy. No, na hindi siya makukonsider na dapat, kaya siyempre may decision na eh. We have to respect the decision. Opo. Na hindi siya, Tama na yan, mahaba pa yan, mga friend. No? Pero yun lang, no? Hindi mo alam, Auntie Claire, kung ano nga, siya na nagsasabi, di ba mga friend? Hindi niya alam kung ano nangyayari. Di ba? Paano siya napunta dyan? Bakit? Di ba? Yung talagang Pangulo ng Pilipinas, tatawagin ka, patatawag ka, i-appoint ka, at ang sabi sa'yo, pwede ba kaming tulungan? Hindi niya kilala. Siguro napapanood lang ito ni PBBM sa kanyang mga reporting, paano siya magpaliwanag. Siguro humanga si PBBM sa kanya, kaya siya pinatawag. In the sense na, tinitira niya rin si PBBM, di ba? Yun lang yung mga friend, di natin alam. Pero mahaba pa yung 2028 na yan. Okay, at paulit-ulit, pag nakatakbo si Sayad, pwede si Atty. Claire itapat. Sa normal na pag-iisip na butante, sa normal, naniniwala sa Diyos, kay Claire Castro na tayo. Okay, sa patakbuhin mo naman na senador yan, Sus Mariosep, sayang. Ang galing yan. Oo, di ba? Itatapat mo dyan senador, baka ni siya, hindi niya rin tatapat mo siya sa kiki. Yan, no? Sino-sino mga nananalo lang dyan. Oo, di ba? Bantayan mo, ito yung nangunguna sa survey, Ang ina yung lahat. Hindi ko na, she's been working with us for the longest time. We trust her. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Takna ko ba? I swear to the flag. Kulang pa nila ako. Ang galing ng ulo ba? Imagine myself. Ito, nagkalat ho ito sa sa TikTok ba ito? Ano ba ito? Mga ganito. Kaya tumataas yata survey nito eh. Sa mga surveyor. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Kami ay apoy na hindi mapatay. Xinxiang, Shuanghu, Guojia, Juxi, Pandesal, ang pinaka-paborito ko na palaman, yung daing, bulag sa Bisaya. Kung adik ka, tapos nakikita natin na galawang adik ka, walang mali siya doon. Walang mali siya doon. sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Kami ay apoy na hindi mapatay. Ang diwa. Yan ba ang kung ito lang makakalaban ni Atty. Claire, one-on-one, talaga namang, pag ito nanalo,
Dapat ang pangalan ng Pilipinas, Duterte na lang, palitan ng Pilipinas, tanggalin na. O, ito pa isa. Nagkalat ho ito eh. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. A few moments later. Spirit of Christmas, may message ka ba kay Miguel? Christmas, ikaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh, ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ang mga ayaw ko batiin. Tandaan po natin na ang Yan. Eh, puta. Kumbaga sa plastic to, talo pa dito yung Orocan eh. Oo. Ah. Yan yung mga friend. God moves in a very mysterious way. Magkulab na ho tayo. Ang problema nga lang, yun nga, sobrang katangahan ng tao, no? Mga butante, puta na. Taka mo, Robin Padilla, number 1. Ngayon naman, ang number 1, si Bongo. Puro mga senador ho ni Duterte yan. O hindi naman ho senador ng bayan yan, mga yan. At paulit-ulit, kung ano man ang binibigay niyan, tulong-tulong pera rin na, Pilipinas. Tax yan eh. Hindi naman galing sa bulsa ng mga hype na yan. Kusus Mariosep. Oo, ewan. Magkulam na tayo mga boss. Oo. Pero yun nga. Oo. Share nyo. Sino naman tanga? Kung tatakbo si Claire Castro bilang presidente, tsaka ito ang maglalaban, si Sara Duterte. Sino naman tanga? Tanga na lang talaga. Ang boboto kay Sayad. Layo, di ba? Normal kontra abnormal, o di ba? Sabi nga ni Montulfo, abnormal, may something. Tapos gagawin yung presidente, ano kayo mga bobo? Bagay, bobo nga ano. Tsaka yung mga Katoliko, no? Maawa kayo. Bilang Katoliko, kung may magbabayad sa inyo, tanggapin nyo. Ito, bumalik na si Bunuan. Mainit talaga hearing bukas. Nandito na para si Bunuan. Oo, maganda yan. Ha? Bukas na hearing. Marami sigurong ikakalat ito si Bunuan nito. Kalati Baya, shout out. Mary Lebron, shout out. Librado Ludovico, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Blessed Saturday morning, Karox and all warrior watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, Librado, talagang matindi. Kasi nakaw na pera. Mamatay na lang kayong mga magnanakaw, sabi niya. Friend Shelby Sapeda, shout out, Tia Deli. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo, mga bossing, sabi niya. Ano daw po, Sir Rox, tumanggi? Hindi panood mo nun, tumanggi naman, di ba? Tawa ka nun 2 bilyon? Kata. Po, Sir Rox, tumanggi nga, ano ba? Di nga, 2 bilyon, seryo. Yun nga sabi nung taga Cavite. Yung mga bagay na yan, itatanong po natin sa bulaklak ng Katuray. Ano po, Sir Rox? Patay tayo dyan, Tia Deli, bumari. Tumanggi nga, ano ba kasi? Parang wala naman po sa itsura naming mga taga Cavite ang tumatanggi sa grasya, Sir Rox. Tumanggi nga. Isipin mo, Sir Rox, 2 bilyon. Itong gugulang namin na to, Sir Rox. Nakampat eh. Nung mga tubig, Tia Deli ka eh. Tumanggi nga, ano ba kasi? Kami tatanggi. Ano kayo? Siniswerte. Tawa ng tawa, wait. Kami pa ba, Sir Rox?
Pero teka, baka naman kulang lang ang offer. Ito na naman. Kasi nga naman, bilyon-bilyon na nakurakot, tas barya lang ang offer. Tawan tao. Ang wala namang bastusan mga sir kontraktor at mga sir congressman, ano po? Ano kayo, bali? Siyempre, kahon muna kami sa ngayon, Sir Rox. Ginawa mo pang pera o ka. Pag medyo okay na itong tawad, di kwarta na. Di naman kami pakipot at mahirap kausapin, Sir Rox. Basta wala lang bastusan doon sa mga nag-o-offer. Ano po? Yun kung totoo nga na may nag-o-offer. Minsan po kasi, Sir Rox, mahilig din po kaming magparinig. Sa tugasan, gulangan, utakan, itong aangas namin na to. Tas barya lang ang i-offer mo. Samantalang yung mga naka-line up na makukulong, kutakot-takot na bilyon ang nadugas. Kayo na lang ang maging Mr. Blackjack at Mr. Pogi ng DILG ng Cavite. Ano po? Kaya maipapayo ko lang po sa inyo, mga sir, na gustong makalusot at matulog na mahimbing ang inyong mga kaso, wag po tayong maglukuhan, ano po. Mag-isip-isip po kayo ng tama bago po kayo magtangkang tumawid sa tulay, ano po. Basta wag nyo pong kalilimutan, mga sir, ibahin nyo kami, okay? Di po kami nagtatanggap ng barya. Bilyon na yun. At di po kami basta-basta. Kung isang armored car ang i-deliver, syempre pa mga sir, ibang kate ng kuyukot at utak ang magiging usapan pag nag-iba na ang ating tawaran. Ano po? Tawan-tawan. Kaya doon na po sa kasong big time po, Sir Rox. Pag yung nananahimik at tuluyang natulog sa pansitan, siguradong yun pumasok na at walang kasablay-sablay na i-shoot na po sa banga. Kaya wag kaming mga taga-Cavite, okay? Ren Sherwin ulit to. Mapagpalang bilyon sa atin pong lahat. Sana po maambunan mo din po kami. Happy weekend po sa lahat ng aking mga ka-warriors. Patuloy po tayong manahimik, magmasid at mag-abang po ng mga kagilagilalas na susunod na kabanata. Basta ako, Sir Rox, wala po akong nakikita na matinding pasabog at malaking mga balyena na talagang naipasok po sa kulungan. Yan pong mga kasindak-sindak na napapanood po natin araw-araw puro kwentong barbero at puro mga pasingaw lang po sa kaldero ng sinaing. Kaya payo ko po sa ating pong mga kawal at pinuno po ng ating ubod po ng titikas at ubod po ng kikisig ng mga Kabitenyo. Pagdating po sa bunganga, kalma at preno-preno muna po tayo ng konti. Ano po? Resibo po at tunay na aksyon para di po tayo mahambalos at mabato po ng kamatis at itlog ng ating pong mga kababayan. Itayo po sana natin ang bandera ng kagitingan. Hindi po ang bandera ng angas at pinuno ng budulan. Ay, tiyadeli. Whiskey, shout out. Ganito ginawa kay Leonin sa kanya. Loisel, shout out Mr. Rato lang, dapat tanggapin nila yung pera at huliin ang mga kawatan at isurrender yung pera sa AMLAC, kawawang Pinas. Yun nga dapat ang ginawa. Boeing. John Vic, dapat sinet up mo na yan. Tapos pagdating na dala-dala na yung 1 billion, sabi mo naman, anytime, cash ang ibibigay, cash. Di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Ako po, sir, di na ako naniniwala sa mga kapatid na yan. Dating mga DD shit ang mga yan. Nakita nyo naman lahat ng nakakasuhan, nakatakas bago ilabas ang warrant ng mga kriminal. Ala na kung kakasuhan ala nang kakasuhan. Sa akin lang po yun. Sa akin lang po ito, Sir Rox. Bahala Diyos sa kanila kung sino talaga ang totoong naglilingkod kay BBM. Salamat, sir. At ingat po tayo lahat ng mga bossing. God bless us all. God bless. Rodelia,
Rodelia ulit, oh. Nagpapalakas kay BBM si Rox. Mga sinungaling, halata naman siya, si Rox. Halatang sinungaling, nagpapalakas sa mga taong bayan. Mga taong bayan, sila yak ba sila? TV, tol. Di totoo yan, bribe na yan. Puro yabang yan, si Rimulya. Dapat hinuli niya yung emisary, tapos may pamidyas nila. Kwentong kutsero. Ay, lamon na. Eddie Luna, shout out my friend. Oy, thank you sa pamasko ha. Nakuha ko na. Sabi ni Eddie Luna. Hello, Karox. 1,000 kumusta muna sa'yo. Karox, medyo ilang araw din akong hindi muna nag-comment sa mga vlog mo kasi nahihiya ako sa iyo. Ikaw naman, sabi ko na. Mahirap naman kung mapapagod ka sa pagbabasa ng mga comments ko. Hindi, nasisiyahan ako, totoo. Para na ako nakikipagkulab eh, di ba? Oo. Pwede ako mag-live. Meron ako kakulab. Pwede rin ako magtawag ng kakulab ko kung gusto ko. Pero hindi ko kayo attention yung mga comments nyo. Ang gaganda eh, di ba? Tuloy natin. Di ko pa natutupad ang pangako ko sa'yo, pero kahapon, nakauwi na ang kaibigan ko. Pinakisuyo ko muna kanya pagpapadala sa'yo. At na-send na niya, pangalan niya ay pangalan mo sa paki-check muna. Nakatanggap ko na, friend. Ha? Pwede na ulit ako siguro ikaw naman, lagi ako nanonood, nakikinig sa mga vlog mo, pero wala mo ng comment. Ikaw naman. Kala ko nga, busy ka eh, Eddie Luna eh. Karox, pag makakapasok na ako sa messenger mo, kwentuhan tayo. Oh! Hindi ako makapapasok sa messenger mo, ewan ko. Paturo pa ako. Mag-ano ka lang yata, a-add friend mo lang yata ako eh. O ikaw, a-add friend kita ganun. At makakaalam pa paano, Karox. Kailangan ko address mo dyan sa Pinas. Saka phone number para Cebuana na lang gamitin ko para alam mo na sa akin galing. Salamat ng marami sa iyo, Karox. At sana, sagana ang buhay natin sa 2026. Mabuhay ka, Karox. Mabuhay ka rin, Eddie Luna. God bless you parate. At lahat kayo dito, mga friend. Ha? Chupista Bunaaw. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ay, nako, di kaya gaya lang po siya nila miyaw-miyaw at aw-aw na puro pagpapasikat lang para matandaan siya mga tao para kung sakali siyang tatakbo bilang presidente or senador. Pwede. Marila Pabianak, shout out. Good morning po ulit tayo sa mga ka-warriors. Talagang pera na ang mahalaga at sinamba itong mga lingkod bayan kuno natin. Nawa ay maging matibay ang mga leader natin na di magpabayad kapalit ng hustisya sa ating bayan. Sinabi na nga ni Boying na pati yung hudikatura kurap di ba? Yun eh. Tayo dyan. Marilo Pabiano dito. Desperado talaga sila para lang mapagtakpan ang ginawa nila. Tulad din ng ginagawa ni kay Senator Trillanes. Naaram nilang hindi nababayaran. Akala nila na lahat ng nasa gobyerno ay nakukuha sa suhol. Kasamaan pa rin ang nangingibabaw. Totoo yan, Malu. Shout out, Eman Escalona anak. Dolor Garcia, Prenay Bingson, shout out. Adoracion Di Maranan. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Wow, 1 billion lang para sa magkapatid na Rimulya. Balitig pa 500. Hindi ko maintindihan kung tag 1 billion para 2 beses daw, sabi ni John Vic. Di ba 2 billion, di ba? Dagdagan naman natin lang tig 10 billion bawat isa kasi almost trillion mga ninaks ng mga yan. Tsaka yung mga 1 billion, 2 billion, barya lang kay Pulong yan. 51 billion nga yung binigay sa kanya. Hindi mapaliwanag kung saan napunta Ha? John Dimango, my friend, shout out. Sabi ni 3J Show po. Sir Rox, dito muna ako kay Libiste. Ang source ni Atty. Claire tungkol sa solar franchise galing mismo kay Boying Rimulya. Yun nga. Hindi raw ididemanda ni Libiste si Rimulya kasi kaibigan ng nanay niya. Aba, kung ganyan ang magiging sagot nyo sa korte, mabilis pa sa alas 4, dismiss agad ang kaso. Anong klaseng katwiran yan? Katwirang baliw. Mukhang may something nga di ba?
Parang lamang lang siya ng dalawang paligo kay Meow Meow. 3J Shop ulit oh. Xerox, ang tatay ba nitong si Leandro Libiste, yung nakakulong tapos nakakalabas pa? Siya nga, wala nang iba. Patay na yata eh. Buhay pa ba yun? Nabalita nung panahon na ata ni Gongdi na si Libiste eh, nakakalabas ng kulungan at nakakapaglamyerda. Siya ba? Siya nga yun. Oo. Nalakalaya na yata eh. Ewan kung buhay pa. DJ Show pala ito. Itong kaso ni Libiste Labay kay Tony Claire Xerox, mas maniniwala akong walang kapupuntahan. Ako rin. Kasi ang mga katwiran ni Libiste eh, hindi katanggap-tanggap sa korte. At lalong hindi worth 110 million. Ano ginagaya niya si Rason? Xerox. May nagpapagalaw lang dyan kay Libiste para umingay at asarin si Atty. Claire. Hindi niya pwedeng asarin si Atty. Claire. Mukhang sanay na sanay sa batang tundoy. Sanay makipag-asaran eh. 3J Shop ulit oh. Dito naman tayo kay Romualdez. Ako, Xerox, naniniwala akong may kinalaman yan sa flood control. Parehas tayo. Kaya lang, very smart si Romualdez dahil hindi siya nag-iwan ng paper trail. Magandang kumilo si Romualdez. Pino. Abogado yan eh. At mukhang matalino. Kalkulado, kaya wala kang makitang ebidensya. Kung talagang gustong-gusto ng mga DDS na makasuhan at makakulong si Romualdez, hindi dapat na naglabas sila ng evidence. Kaso wala nga. Wala nang makita o mukhang o makuha ang evidence na kasangkot sa flood control. Di tulad ni Saldico, may mga ebidensya na nakita kaya siya ay may arrest warrant. Kaya nang gagalaiti ang mga DDS, di nila maipakulong si Romualdez. Sabay tawa si 3J Siopo. 3J Siopo ulit, Xerox, si Barsaga ang may tulog kay Rason. Talagang hindi lang tulog yan, baka knockout pa yan. Di siya tatantanan ni Rason. Instead na magpakumbaba, siya pa ang nagmamataas. Akala mo naman sa lahat ng oras kaya niya ang mga kalaban. Spoil burat nga yan eh. Kaya saka mali talaga si Barsaga sa ginawa niyang pangdadawit kay Rason. Di ba sana kung politiko si Rason, kaso private individual yun nga. Matatalino sila di ba? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawang vlog ako bukas. Oo. Pero meron akong vlog na para sa magkakapatid. Para kay Grace Chingsay na naman. Maganda yung vlog na. Sana panoorin ninyo. Oo. Para ma-share na naman. Maganda bukas. Pipiliin ko makadalawang vlog. O baka mamayang gabi lang mag-vlog na ako tungkol dyan sa topic ko na yan, sa magkakapatid. Oo, siguro alam naman ng mga ka-warriors yan dahil natatalino naman yung nandito. Wala akong bawal kasi bobo rito sa Mr. Sa totoo lang. Hindi baling ko konti tayo. 26,000 mahigit na rin aanin ko naman yung karami-rami tapos mga tanga naman yung mga wala. Pag nagko-comment may tanga, binubura ko na agad, di ko na pinapatulan. Paulit-ulit, ba't ka papatul sa tanga? Diba? Basta makadigong para sa akin, tanga. Basta maka-Duterte, automatic na yun, tanga yun para sa akin. Wala, no question asked. God bless mga friend. Good night. Pahabol. Kung di ba naman tanga itong mga Duterte, tignan nyo nga ginagawa. Happy nakabisit kay kahapon. I love you tatay, hanggat sa dulo tayo, walang iwanan. Ayan Yan yung karton Tignan nyo nga yung mga gago na yan. Nasa dahig yan. Hindi ba katawa-tawa yan? Yung karton, dilagyan pa ng jacket. Dahil giniginaw daw. Sandamukal na mga baliw Pakinggan natin. Sandali lang naman to. I love you. Nakadalaw na ako sa'yo, tay. Love you, tatay. I love you. Ayan, tay, daming pagkain, daming pagkain. Tinapay, coffee, tea. Ito masarap. Biko ba yan? Biko. Biko yan, ate, no? Biko from Janet. Tapos with di ba yung parang kasi Tay. I love you. Nakadalaw na ako sa'yo, tay. Love you, tatay. I love you. Ayan, tay, daming pagkain. Tignan nyo. Anong klaseng kahibangan yan? Sa dahig ko yan.
Hindi kaya kinikilabutan tong mga to. Anong ginawa sa kanila nito? Di ba? Eh, ang kaso nito, crimes against humanity. O, tignan mo, naku. Kaya, kumisan, God bless, mga friend.